Kabanata 8, Mga Alaala. Magandang araw noong panahong iyon. Binabagtas ni Ibarra ang kahabaan ng Maynila sakay sa kalesa, at ang tanawin sa paligid ay nakapagpabalik ng kanyang mga alaala, katulad pa rin ng dati ang kanyang namasdan. Mga kalesa at karumatang walang humpay sa pagbiyahe, sa limbayan ng mga taong abala sa pangangalakal at kanya-kanyang mga gawain. May mga Europeo, Intsik, Pilipino, may mga lalaking kargador, ang iba ay mga kababaihang nagtitinda ng prutas. Ang mga tindahan at mga hayop na kasama sa paghahanap buhay ay nandoon din. Walang pinagbago ang puno ng talisay sa San Gabriel. Samantalang imbes na umunlad ay pumangit naman ang eskolta. Nagmamadali namang ihatid ng mga karwahe ang mga kawani sa tanggapan at mga pari, kabilang na si Padre Damaso. Siya'y nakita ni Kapitan Tinong kaya binati siya nito. Sa kalye ng Arroceros ay napadako si Ibarra at naalalang minsan ay nahilo siya sa napakasamang amoy ng tabako doon. Naikumpara din niya ang mga hardin sa Europa nang mapadaan siya sa hardin ng botaniko. Ang buong Maynila para sa kanya ay walang pinag-unlad, bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon. Dahil dito sumagi sa isipan ni Ibarra ang sinabi ng kanyang gurong pari. Una, ang karunungan ay matatamo kapag hinanggad ng puso. Pangalawa, ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon. Pangatlo, dapat lamang na magkaroon ng pakanabangan kung ang mga Kastila ay nanatili dito upang kuhanin ang yaman ng bansa, marapat lamang na ibigay naman ng bansang dayuhan ang karunungan at edukasyon.